po ang susuportahan ng Duterte Bloc? Meron po ba kayong papatakbuhin? Pinag-usapan pa po yan sa ngayon. Nandito pa tayo sa 19th Congress, hindi pa tapos. Hanggang June 30 pa po ito. So pag-uusapan namin, but we agreed na boboto kami as a bloc. So ibig sabihin, sino yung choice ng majority? 4 na boto po. Importante rito, ako susuport kahit sino naman po. Basta yung gusto ko na magiging independent po ang Senado, but a working Senate. A working Senate, unahin yung interest ng bayan, unahin yung interest magiging criteria ko po sa pipiliin naming next Senate President. Pero open, sir, ang Duterte Bloc na magpatakbo kayo na manggaling sa inyo yung magiging next? Lahat naman tayo may karapatan. Karapatan naman kami. Kahit sino po sa miyembro po ng Senado sa 20th Congress ay may karapatan na tumakbo bilang Senate President. So it's open po yan lahat. Both as a bloc, isa po ang aming suportahan, nagkaisa po kami. Yun po ang kasalukuyan naming pinag-uusapan. Yung magsusulong talaga ng mga pro-poor program sa ating mga kababayan. So nakausap niyo na si SPG regarding it? Initially, nagkausap rin po kami, nagkabatian rin po during the proclamation. Open naman po ang aming linya dahil magkasama po kami nung mga nakaraang kongreso rin po. So nanghingi pa silang suporta? From our group, yes. Si both SP and Soto? Marami pa pong ibang nakikipag-usap rin po sa amin. But we are open sa lahat po ng pag-uusap. Basta ang criteria namin, unahin yung interest ng bayan, interest ng bawat Pilipino. At independent Senate po ito. Criteria, di ba, basura yung impeachment? Or Hindi po namin pinag-uusapan yan. Hindi namin pinag-uusapan yan. Iba po ang Senado. Hindi nag-uusap po ng gano'n ang mga senador. Sir, dinawin ko lang. So si Senator Soto, andyan si SP, naghingi na po ng, o baga kinausap na po kayo regarding sa... Yes. Lahat naman po sila. Initially, nakikipag-usap na rin po sa amin. Individually. So both sila nanghingi ng support? Yes. Sir, paulit lang for soundbites yung Duterte-Marcos reconciliation. Importante rito yung sinseridad po ng bawat isa. Kung gusto niyo po ng reconciliation, pabalikin niyo siya naman po ang dapat kausapin. Siya yung Elder Duterte at siya po yung nagserbisyo sa ating mga kababayan nung nakaraang 6 na taon. Ginawa niya. Patuloy po akong nananawagan, nakikiusap at ipagdasal po natin ang kanyang kalusugan, ang kanyang kaligtasan ni Tatay Digong at ang kanyang kalayaan. Importante rito sa pag-uusap na yan, kung sakali mang merong pag-uusap, I cannot speak in behalf sa pamilya, no? But kung meron man po, bilang may personal decision, may personal thought on this, importante rito yung sinseridad. Dapat sincere ka sa pag-uusap. At unang hakbang dyan ay pauwiin si Tatay Digong. Kung kaya nyo pong ipadala sa loob ng 14 na oras si Tatay, ipabalik rito sa lalong mabilis na panahon. Siya po ang dapat kausapin. Paano nyo kakausapin kung wala siya rito? Marami pong nangungulila, marami pong nalulungkot, mga kababayan nating Pilipino. Yan po ang pinaka-first step po para sa akin. Pauwiin mo na siya rito. Sir, so kung hindi siya papauwiin, tingin nyo relation? Hindi ko po sasagutin yung tanong na yan. Ang importante muna, mapauwi siya rito. Pero saan yung possible na mabuo ulit yung unity? May posibilidad po ba? Hindi, I cannot speak in behalf sa anumang panig. Ang akin lang rito bilang isang na kasama, isang naging tao rin po, naging staff po ni matagal na pinagkakatiwalaan ni Tatay Digong. Naging kasama ko po. Importante muna sa akin na makauwi siya rito. He is 80 years old na po. Diyan po mag-uumpisa lahat ang pagpapatawad. Alam nyo, kilala ko si Tatay Digong.
Hindi siya yung taong vindictive, eh. Presidente siya. Wala naman siyang pinag-iinitan, no? Wala siyang inaaway, wala siyang pinag-iinitan. In fact, nung naging presidente siya, ang pinagbili niya sa amin nun, sabi niya, kahit talo tayo dyan sa lugar na yan. Classic example, yun pong Panggil Bridge. Naumpisahan yun, umabot sa kanyang administration. Sinabi ng then governor doon, si Governor Tan, sabi niya, "Sir, talo ka rito." Alam mo, sinabi niya sa amin, kahit talo ako dyan sa lugar na yan, presidente ako ng buong Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, lahat tayo. So, ibig sabihin, Pilipino tayo. Kaya, ganon din po ako. Ako, nagpapasalamat rin po ako sa mga kababayan natin. Luzon, Visayas, Mindanao, panalo po ako. Tapos ng eleksyon, panahon na po na magtrabaho tayo at magserbisyo po tayo. Inihalal po tayo rito. Inihalal tayo ng Pilipino. This is ng Pilipino. Pagserbisyohan natin ang ating mga kababayan. At yan, ganun po mamuno si dating Pangulong Duterte noon. Wala siya pinipili. Ano man ang iyong rehiyon, ano man ang iyong religion, ano man ang iyong tribo, kung saan ka man ang Visayas o Mindanao, para sa kanya, Pilipino tayo. At yan po rin ang aking tinatandaan. At inuuna ko, interes ng bayan at interes po ng bawat Pilipino. Sir, ang Duterte family ba? Ang akin lang is more on my personal thought or my personal position po itong akin. Bilang nakasama po at malapit kay dating Pangulong Duterte sa loob ng 2 dekada. So sir, since open siya to reconciliation, dapat bang ituloy pa yung impeachment trial? Sabi ko nga, nandiyan na yung proseso. Kung wala namang ebidensya, edi wala, para makapagtrabaho na po tayo. So, tingnan natin what will happen in the next few weeks. No? Sa akin, meron lang tayo sinusunod na proseso. Kung legally, hindi naman po legal na itawid ito sa next Congress, dapat wala na. So, natin yung legal process. Kung ano yung legality ng impeachment. Once na sinabi ng Senado na itatawid dito sa next Congress, bilisan po natin kung wala based on evidence po tayo. Kung wala namang ebidensya, gano'n naman po ang kaya nga impeachment court. Pakinggan natin ng prosecution. Kung walang ebidensya, wala naman talaga, edi ano pang itagal natin dito? Para makapagtrabaho na tayo, masasayang lang po ang ating oras. Kung tatagal pa dyan, wala naman po ebidensya. So, it will be based on evidence po. And I'm sure, mga kasamahan sa Senado, titingnan po nila kung ano yung magiging ebidensya. And of course, yung legality, kung dapat ba siyang itawid sa next Congress. Since nandiyan na po yan, it was filed already. May question sa PhilHealth, di ba? Bilang chairman ng Committee on Health, kaya masama po ang loob ko sa PhilHealth during the past hearings. Dahil ang PhilHealth po, para sa health po yan, hindi naman po negosyo ang PhilHealth. Insurance po yan na meron tayong pinapirma ko po sila nung budget deliberation. May mga commitments po sila na dapat nilang tuparin this year. Tinanggal na nila yung single period of confinement policy, tinanggal na nila yung 45 days maximum yung coverage nila, at nag-introduce sila ng emergency packages, 24-hour limit policy nila na kailangan magpa-admit ng 24 hours. So gagawin nila, nag-introduce sila ng mga emergency packages. But aside from, ang pakiusap ko lang po sa PhilHealth, marami pong Pilipino ang hindi alam na miyembro po sila ng PhilHealth. Kahit magtanong kayo rito, there are 100 Filipinos. Ang nagpaparehistro pa lang po ng konsulta program is 27.8 million. That is less than 1/4 pa po ang nagpaparehistro ng konsulta. Alam nyo ba sa konsulta program, diyan po yung importante, papacheck up, early detection. Meron pang 5 million Filipinos na unregistered. Importante rito yung ID. Kahit mura lang po, hindi kailangan mahal yung ID. Na meron pong maipapakita ang ating mga kababayan tuwing nagkakasakit, ipapakita nila sa ospital para hindi sila matakot na magpa-ospital. Hindi nila alam na miyembro po sila ng PhilHealth at pwede silang tulungan sa kanilang pagpapa-ospital. So, importante rito, meron tayong pruweba, proof na ipapakita sa ospital
At alam nila na miyembro sila at may peace of mind tatanggapin sila sa ospital dahil miyembro po sila ng PhilHealth. Napakahalaga po nitong ID. Kaya nakikiusap po ako sa commitment ng PhilHealth na maglalagay po kayo magbibigay po kayo ng ID sa mga miyembro. Any proof lang ipapakita sa ospital o sa mga clinic na miyembro po sila ng PhilHealth, ang Pilipino. Dahil tandaan natin, under Universal Healthcare Law, lahat ng Pilipino ay miyembro po. Pero ano nga palang nangyari doon? Di ba sabi ni Tatay Digong before, hindi na kailangan ng ID. Tapos basta Pinoy ka, Pilipino ka naman eh. Automatic ka nang tutulungan ng PhilHealth. Information campaign. Oh, totoo naman po yun. Lahat tayo, ikaw, lahat kayo, membro tayo ng PhilHealth. Pero meron pa rin pong hindi nakaparehistro. Yung konsulta program, tinaasan na po from 500 to 1,007. Pag nagpapakonsulta ka, check up ka, yun na yung cover ng PhilHealth, 1,700. Pero hindi alam ng mga Pilipino saan magpapakonsulta. Importante. Lalong-lalo na sa mga kababayan natin na hindi alam kung saan sila pupunta sa pagpapagamot. Pero pag nakita nila ID, ito mo, kampante sila, may peace of mind sila, at hindi sila takot magpa-hospital kasi alam nila natutulungan sila under Universal Healthcare Law. Pero siguro ako, pahabol na lang yung kasi sinabi rin ni President Marcos recently na stop na yung politika, parang pareho yung sinasabi nyo. Suportado nyo yung statement ni President Marcos regarding that, sir? Ako naman po, bago pa po sinabi ni President Marcos yun, ako naman po, gusto ko unahin muna natin yung serbisyo. Lalong-lalo na po yung tulong ng gobyerno. Matagal ko na sinasabi, ilapit po natin ang mga kababayan. Ilapit po natin ang serbisyo medikal sa ating mga kababayan. At hindi po dapat ito haluan ng politika. Unahin muna natin ang pagsiservisyo. Inihalal tayo ng taong bayan. Ibalik kaagad sa mga kababayan natin ang maayos na serbisyo ng gobyerno. Tulungan natin. Tagal na yan. Unang-una pa po. Ako nga, after my proclamation 2019, pumunta kaagad ako sa Nasunugan, tumulong. Nung Sabado, after my proclamation, pumunta kaagad ako sa Nasunugan. Kahit hindi pa nag-umpisa po ang pagtulong sa mga mahirap at makatulong at makapag-iwan ng konting kasiyahan sa kanilang mga muka. Nawawala po ang aking pagod. Hindi po ako politiko na mangangako. Gagawin ko lang po ang aking trabaho para sa Pilipino.